Mga kapuso, 40 barangay ang binaha sa buong Pangasinan dahil po sa masamang panahon. Dahil yan sa mga umapaw na ilog at natuklasang tagas sa floodgate ng Bique. Ang sitwasyon, tinututukan live ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Emil, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman lahat ng local DRRMCs ay nakahanda na kung sakaling kailanganin na magpatupad ng preemptive evacuation. Lampas tuhod ng baha sa Barangay Lasip ng Kalasyaw, Pangasinan. Problema ayon sa mga residente dahil nakababad sila pero sanay na nila ang marami. Gagawa kami ng lamo para makatawid kami. Hindi kayo mag-evacuate, sir? Hindi. Dito na kayo. Doon lang sa bahay namin. Ayon sa Barangay Council ay may dike sa likurang bahagi ng kinatatayuan ko ngayon. Kaya naman nakapagtataka kung bakit binabaha itong lugar na ito. Sa isinagawang assessment ng Barangay Council, natuklasan nila na mayroon palang tagas yung floodgate dito sa naturang dike. Kaya naman dumediretso dito sa lugar na ito yung tubig mula sa ilog. Nakamonitor ang opisyal ng barangay sa sitwasyon. Dahil nga po sa pagtaas ng ating kalsada, dahilan din po ng pag-stock ng tubig sa ating mga kabahayan. At isa din po yung kakulangan ng drainage. Habang si Nanay Florentina inilagay sa ligtas na lugar ang mga alagang baboy. Baha dito sa sa palaglagyan namin po. Kaya tinaas namin, siyempre magkakasakit yung baboy. Kanya-kanyang taas din ang gamit ang ilang residente sa Barangay Lasip, Dagupan City. Nakaraan na bagyo, ma'am, inabot po yung bahay namin hanggang dito po sa taas. Kasi kung anong level po nung kalsada, ganon din ang taas po dito nung nakarang bagyo. Habang sa bayan ng Mangaldan, binabantayan at iniikutan ng mga tauhan ng munisipyo ang mga barangay na dinadaluyan ng Angalacan River. Tinitignan din namin yung mga irrigation dito na kung minsan ay mga ganitong pag-ulan ay underwater para ma-monitor din po. Sa monitoring ng Kapitolyo, above normal level na ang Marusay River sa Kalasyaw at Kayanga River sa San Fabian. 40 barangay naman ang binaha at mahigit 6,000 pamilya ang apektado. Emil, dito sa Barangay Lasip Chico sa Dagupan City ay abot hanggang bewang na yung tubig baha. Kaya naman yung ilang mga residente ay gumagamit na nitong lamo o balsa na tinatawag natin. At makikita po sa aking likuran, ginagamit nila ito nang sa gayon ay makauwi sa kanilang mga bahay. Makikita rin sa aking likuran, Emil, yung mga residente na abala pa rin hanggang ngayon sa paggawa ng makeshift na tulay na gawa sa kawayan. At sa paglilibot nga natin dito sa kanilang lugar ay talagang pinasok na ng tubig baha yung kanilang mga bahay at inaasahan nila na kapag magtutuloy-tuloy pa itong ulan ay baka umabot na raw ng lampas tao ang antas ng tubig baha. Kaya't yung ilan sa kanila napipilitan na rin po na mag-evacuate sa kanilang mga bahay. Hindi lang yan, Emil, dahil nakataas pa rin ang gale warning sa mga coastal area dito sa Pangasinan at ipinagbabawal pa rin po ang mga water-related activities. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Halos buong araw maulan sa malaking bahagi ng Luzon. Magpapatuloy pa kaya yan hanggang bukas? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Naku, posibleng magtagal pa ng ilang araw ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kahit kasi papahina na itong bagyong Maymay, tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Matapos mag-landfall kaninang alas 2 ng madaling araw sa Magsingal, Ilocos Sur, itong bagyong Maymay, tinawid po nito itong mga kabundukan ng Northern Luzon, kasama po dyan yung Cordillera at ilang bahagi ng Sierra Madre. At dahil po sa interaksyon niyan dito sa lupa ay inaasahan po natin magtutuloy-tuloy yung paghina nito sa mga susunod na oras. Sa latest bulletin ng Pag-asa kaninang hapon, namataan yung sentro nitong bagyong Maymay sa layong 150 kilometers east-northeast ng Ethiague, Isabela. Taglay na lang po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa east-southeast sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas po ng madaling araw ay humina na po ito bilang low pressure area. At yung mga tirang kaulapan nito sasama o hihigupin po ng mas malaking sirkulasyon dito po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung may
international name na Dolphin. At itong bagyong Dolphin naman, patuloy pa rin tinutumbok itong southern islands ng Japan at next naman ito ay dito naman sa bahagi po ng China. Sa ngayon, habang hindi pa naman LPA ang bagyong Maymay, may nakataas pa ring wind signal number 1. Pero kumpara naman kahapon at kanina ay nabawasan na po yung mga lugar. Diyan na lang po yan sa may southeastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora. Ganun din sa eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at ng Ifugao. Dito pa rin po mararanasan yung pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. At bukod po sa epekto ng bagyong Maymay, hindi pa rin tumitigil nga yung pag-iral nito pong hanging habagat na patuloy pa rin palalakasin nitong bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya pwede pa rin maulit yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible na po yung mga pag-ulan lalo na sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, ganoon din po dito sa iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, pati na rin po sa Calabarzon. Ganoon din dito sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at ng Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin tayong nakikita, kaya meron pa rin pong banta ng mga pagbaha o landslide. Magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan pagsapit po yan ng hapon at kasama na rin po dito itong iba pang bahagi ng Luzon. At para naman sa mga taga Metro Manila, maulap at mataas pa rin po ang tsansa ng ulan mula bukas po ng umaga at pwede pong maulit o magpatuloy po yan sa hapon at kahit nga po nakikita natin, pwede pong magpatuloy sa gabi. Kalat-kalat na naman ang mga pag-ulan po ang mararanasan. Dito po yan sa may Antique, Aklan, ganun din sa may Negros Island Region at sa Eastern Visayas. May mga pag-ulan na rin sa Mindanao, pagsapit po yan ng hapon pero mga panandalian at mga kalat-kalat din. Pero mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, pwedeng magtuloy-tuloy yung mga pag-ulan dala ng habagat hanggang weekend o pwede nga na by early next week pa, lalong-lalo na po dito sa Luzon, kaya tutok lang sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kasagsagan ng ulan kahapon, bumagsak po ang isang puno sa isang kalsada sa Marikina habang may dumaraang mga sasakyan. Pakanan sa JP Rizal Avenue ang isang sasakyan nang makunan ng dashcam nito ang pagbagsak ng isang akasya. Tinamaan ang truck sa kabilang linya at nasagasaan naman ang isa pang AUV. Wala mang nasaktan, nagdulot naman ito ng mabigat na traffic. Ayon sa isang barangay official, matandang puno na ang bumagsak kaya marupok na ito. Susulat ang barangay sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para ipasuri ang kondisyon ng mga puno sa JP Rizal Avenue. Maging sino man siya, kahit laking Amerika, buhay na buhay ang dugong Pinoy kay Grammy winner Her. Nang mapasabak kasi sa karaoke sa New York, OPM classic hit song na Maging Sino Ka Man ang kanyang kinanta. Makichika kay Aubrey Carampel. Nasa New York pero feeling nasa Pinas sa restaurant na ito tuwing karaoke night. Pero wait, looks familiar ang kumakanta ng OPM hit song na Maging Sino Ka Man. None other than 5-time Grammy and Oscar-winning Filipino-American, Her. Napa-throwback Thursday tuloy ako sa online interview ko sa kanya noong 2021 nang ikwento niya ang Filipino go-to song niya sa karaoke. Kinanta raw ito ng favorite singer ng kanyang Pinay mom na si Agnes. Growing up, my family listened to a lot of Gary Vee and Sharon Cuneta. That was like my mom's favorite was Sharon Cuneta. So I used to sing Maging Sino Ka Man all the time. That was my Filipino song, my Filipino go-to song. At legit nga, dahil 5 years after, ang kantang isinulat ni Ray Valera at pinasikat ni megastar Sharon Cuneta ang kinanta niya sa Kalye-oke o karaoke night ng Filipino resto na Kalye.
Sinusuan syempre yan ng mga Pinoy nang i-post online. At may comment pa mula sa panganay ni Ate Shawi na si Casey Concepcion. Relate ang marami sa Pinoy bonding na ito. Nakwento sa akin ni Her ay isa sa kanyang Filipino core memory bukod sa pagkain ng kanyang favorite Filipino dishes. It's karaoke, it's my grandpa, getting lasing, and and it's just fun, he's talking, eating a lot of sinigang and kare-kare. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Nagkarambola ang 4 na sasakyan sa Antipolo City dahil sa hindi nakapagprenong jeepney. Isa po ang sugatan. Nahuli kamyan sa pagtutok ni EJ Gomez. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, pasado 1:00 ng hapon itong Miyerkules, nang biglang lumipat ng linya ang isang jeep at mabilis na bumuntot sa nasa unahang van. Sa bilis, tinamaan ng jeep ang kaliwang likurang bahagi ng van, pero dire-diretso pa rin ang takbo. Sa isa pang CCTV video, ang jeep sumalpok na sa mga nakahintong sasakyan sa stoplight. Bumangga siya dun sa MPV. Yung MPV naman, tumama naman dun sa tricycle. Then tricycle, tumama naman dun sa van. So, 4 na vehicle ang involved. Ako din sa driver na wala ng preno. Pumutok po yung sa hose niya, sa preno po. Naisip ko po kanina, kung ibabangga ako sa tao, makakapatay po ako. Kaya ginawa ko, sa mga sasakyan ko na lang po binangga. Nagdulot ng matinding trapiko sa lugar ang insidente. Wawa. Walang traffic eh. Respondihan po namin yung driver ng tricycle na yung naipit yung binti niya o paa niya hanggang sa binti. Kasama kasi niyang pamilya niya, tapos yung anak niya ang medyo na yung bata nauntog. Ang driver ng tricycle nagpapagaling sa ospital. Sa lakas ng impact, nasira ang unahang bahagi ng jeep. Ang MPV naman, nabasag ang likurang windshield, nasira ang unahan at likurang bahagi at nayupi ang bumper. Habang ang tricycle, nayupi ang bubong, nabasag ang windshield at nasira ang unahang gulong. Pasensya na po, wala pong may kagustuhan nun. Hindi ko po sinasadya, humingi po ang kapatawaran. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang driver ng jeep at mga driver ng mga nabangga nitong sasakyan. Nangako ang jeepney driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mga sugatang biktima. Gayon din ang pagpapagawa ng mga nasirang sasakyan. EJ Gomez, nakatutok. 24 oras. Wala nang duda sa kapangyarihan at jurisdiction ng Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang basa ng impeachment court at ng prosecution sa pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ng bise laban sa impeachment proceedings. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ngayong dinismiss na ng Supreme Court ang petisyong kumwestiyon sa impeachment proceedings noon sa Kamara, sinabi ngayon ng Senate Impeachment Court na lubos o absolute na ang jurisdiksyon ng Korte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court na raw ang tanging may hawak ng kapangyarihan para litisin at desisyonan ang kaso. Hindi raw naging bahagi ang Senado ng anumang petisyong isinampa sa Supreme Court laban sa Kamara. At hindi minana ng impeachment court ang anumang legal disputes doon at hindi rin naman ito lilitisin ng korte. At dahil fully insulated o ganap na hiwalay ang impeachment court sa anumang nangyari sa Kamara, magsisimula ang korte sa tinawag nitong blank slate. Pasanin daw ng prosekusyon na patunayan ang kanilang mga akusasyon. At sisiguruhin naman ng korte na mabibigyan ng due process si Duterte alinsunod sa garantiya ng saligang batas na ang nasasakdal ay ipinagpapalagay na inosente. Wala raw itong magiging ibang batayan kundi ang konstitusyon, ang kanilang mga panuntunan, ang batas at ang ebidensya na ihaharap sa korte.
Para naman sa prosekusyon, malinaw sa kanila ang ibig sabihin ng desisyon ng Supreme Court. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, no? Before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. Matatanda ang pinadedeklara ni na Duterte at grupo ng mga abogado bilang unconstitutional ang mga ginawang pagdinig at proseso sa Kamara para ma-impeach ang bise. Pero sabi ng Korte Suprema, moot na ang usapin o wala nang saysay para magbigay pa ito ng ruling dahil hindi na ito makakaapekto sa issue ngayong nasimulan na sa Senado ang paglilitis. Ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment. Pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Sinisikap naming kunan ng reaksyon ang mga abogado ng bise, pero wala pa silang tugon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nasa kote ng kanilang mga kabaro ang 2 pulis Caloocan na illegal umanong nagbebenta ng mga baril at bala. Nakatutok si June Veneracion. Nakasuot pa ng PNP uniform ang isa sa 2 pulis Caloocan nang mahuli na iligal umanong nagbebenta ng mga baril sa entrapment operation kaninang umaga. Mga kapwa-pulis din mula sa Caloocan City Police Station ang umaresto sa 2. Ito, bago rin, nagsusuot ng police uniform and actually a policeman in committing a crime. I-dismiss ko yung police yan. Not only for criminal case, but an administrative case, corresponding administrative case shall be filed. Nakuha sa kanila ang 6 na baril, kabilang ang mga government-issued firearm at mga bala. Iniimbestigahan kung saan nila nakuha ang mga binibentang baril at kung meron pa silang ibang kasabwat. Na-recover din natin yung kanilang personal cellphone. Those cellphone will be subjected for digital forensic. From there, makikita po natin kung matagal na po nilang ginagawa ito, sino-sino pa ang mga kasamahan nila sa operasyon na ito. Wala pang pahayag ang mga naarestong pulis. Nakatakda silang sampahan ng reklamong illegal sale at illegal possession of firearms. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.